Isang na magandang araw po sa ating lahat mga kaboses, mga babayan, at welcome po dito sa ating YouTube channel. At ngayon pong araw mga kaboses, magre-react po tayo dito sa kapapasok lamang po na balita. Ano po, na meron raw pong parabagang niluluto na impeachment complaint laban po kay President Bongbong Marcos Jr. Mga kaboses, mga babayan. Kasi po sinabi po ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Irese, mga kabos, mga bayan, na meron daw po mga mambabatas dyan po sa loob na House of Representative na pinag-uusapan na yung impeachment complaint na ifa-file against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayon po mga kabos, mga babayan, magre-react po tayo dito po sa post ng Batas PH. Kasi ayon po dito mga kabos, mga babayan, impeachment complaint versus President Marcos. House Senior Deputy Minority Leader and Caloocan Representative Edgar Irese revealed that some lawmakers are in ongoing talks to file impeachment complaints against President Ferdinand Marcos Jr. once Congress resume session in February. Nako po, ayan na, nagsisimula na sila mga kabos, mga babayan. In an interview, Irese said the possible grounds for impeachment would stem from alleged anomalies in the proposed 2025 national budget, as well as the inclusion of 150.5 billion worth of unprogrammed appropriations in the 2026 General Appropriations Act, mga kaboses, mga babayan. So yan daw yung posible na mga ground, mga kaboses, mga babayan. Ouch! Kung totoo po ito, mga kaboses, na meron pong niluluto dyan, para po mas lalo pong talaga pong exciting na po yung pangyayari ngayon. At yun nga yung sinasabi natin, mga kaboses, mga babayan. Hindi pa po malinaw kung sino po yung mga kongresistang iyon, mga kaboses, mga babayan. O sa minority ba? O meron rin sa mga majority. Ito lang yung mahirap mga kabos, mga babayan. Kung talagang mapupush ba talaga ito dyan po sa Kongreso, mga kaboses, ang dami pong mga Marcos admin dyan Meron pa pong 2027. Mga kabos, mga bayan, 2027, meron pa pong next year. At mag-allocate pa po ng budget this 2026, mga kabos, mga babayan. Ito po yung tanong po natin kung mapupush po talaga yan. Takot yung iba mga kongresista dyan sunod-sunura at mga balimbing yung iba dyan, mga kaboses, mga babayan. At tiyak matatakot, mga kaboses, diba? Na talagang sumali sa pagbatikos sa presidente, mga kaboses, mga babayan, kasi nanganganib dyan. Unang-una yung pondo nila. Posible talaga at hindi malabo. Marami na pong ganun, mga kabos, mga babayan. Kung hindi ka kaalyado, wala kang pondo. Yan yung talagang challenge ngayon. Kung mayroon mang ipafile na impeachment laban kay President Bongbong Marcos, mga kabos, mga babayan. Dagdag pa po ni Irese, hindi lamang po impeachment daw ni Vice President Sara Duterte ang pinag-uusapan ngayon sa House of Representatives, mga kabos, mga babayan. Ayon nga po sa kanya, exciting yung House sa Pebrero, mga kabos, mga babayan. Kasi hindi lamang daw po si Vice President Sara Duterte yung pa-filean, mga kaboses. Meron na mga magpa-file ng impeachment. Yan po nga abangan natin kung sino-sino po ito, mga kabos, mga babayan. At kung nakita nila, mga kaboses, anomalya sa panukalang 2025 national budget, lalo na po itong 150.5 billion unprogrammed appropriations na isinama po sa 2026 General Appropriations Act, mga kabos, mga babayan, nakikita na po nila na talagang impeachable kapag ganito, mga kabos, mga babayan. Yun pong direksyon ng ating presidente. So, imposible naman na dito natin mahahalata ngayon, mga kabos, mga babayan, kasi yung kay BP Sara, milyones lang yun Dito, pinag-uusapan ng mga possible grounds, yung billion-billion na unprogrammed, mga kabos, mga babayan. Kasi kapag unprogrammed, napakalaking questionable talaga dyan, mga kabos, mga babayan. Diba?
Bakit ka maglalagay ng unprogram? Pwede mo naman yan ilagay doon sa mga programang pinaka-importante. Alam nyo mga kaboss, mga babayan, napakarami pong problema ang ating bansa. Inakaharap po tayo ng krisis, marami po ang gutom, mga kaboss, mga babayan, at marami po ang walang trabaho, marami po ang may problema, mga kaboses, dahil po sa estado ng kanilang buhay. So napakarami po talagang kailangang i-address. Meron pa tayo sa health, marami po nagkakasakit, wala pong pera, mga kaboses, mga babayan. And here comes na maglalagay pa sila ng pagkalaki-laking unprogrammed funds. Para saan? Yan yung tanong na hindi masasagot, mga kaboses, mga babayan, kasi nga unprogrammed. Hindi po natin alam kung saan po napupunta. Sige, sabihin na nilang tinutulong namin. Tinutulong ng mga opisina namin sa mga lugar kung merong mga hihingi ng tulong. Bakit hindi mo ilagay sa DSWD, sa social welfare? Mga kaboss, mga babayan? Bakit hindi mo ilagay sa agriculture, pangtulong sa mga magsasaka sana para wala magugutom, mga kaboss, mga babayan? Ginagawa na kasi nilang uso itong unprogram at napakalaking questionable, mga kaboss, mga babayan. Kasi hindi po siya transparent mga kaboses. Hindi po natin alam kung saan po napupunta itong mga budget na ito. Mas delikado pa ito sa confidential fund ni VP Sara Duterte. Kasi yun pong confidential fund, nagagamit yun confidentially, mga kaboss, mga babayan. At nakikita po natin yung direksyon kung saan po, mga kaboses, na pupunta ito pong confidential fund, anti-terrorism. Kita nyo naman ang Davao City, di ba? Insurgency free ang Davao City dahil po sa administrasyon Duterte, mga kaboses, mga babayan. So, paano ba pagkakatiwalaan ng mga Pilipino itong Marcos administration, mga kabos, mga babayan, na humawak ng pagkalaki-laking unprogrammed appropriations, na alam din natin, dyan din nagsisimula, mga kabos, mga babayan, yung korupsyon. Ang dami-dami pang problema sa bansa, mga kaboses. Hindi talaga kaya hindi nakikita natin yung effort ng president. At hindi rin naghahanap, mga kabos, mga babayan, ng ito pong solusyon, para po solusyonan itong problema ng ating bansa. So, sinabi rin dito, mga kaboss, mga babayan, kung tuluyan raw po may susulong ito, inaasahan raw pong lalo pang iinit po ang politika sa Kamara ngayong Pebrero, kasabay po ng tumitindig bangayan sa budget, mga kaboss, mga babayan, at lalo na po kapangyarihan sa loob ng pamahalaan. Hindi po natin alam, may mga kongresista dyan na baka nakikita nila na si VP Sara umaangat pa rin, magpaplano na babaliktad. Dahan-dahan na mga kaboses, mga babayan, dahan-dahan na po silang bumabaliktad, mga kaboses, At yung iba, lang, mga kaboses, go with the flow lang, para po patuloy ang pagdaloy rin ng pera para po sa kanila, mga kaboses, babayan, at para po magpatuloy pa rin yung kanilang interes sa gobyerno. Bakit yung po nasabi yan? Kasi kung seryoso po ang gobyerno natin na ito pong korupsyon ay mawala, wala na sana malalaking confidential funds, wala na sana malalaking mga unprogrammed appropriations, mga kabos, mga babayan. Lahat po mayroon pong latag na programa para po pagkatiwalaan ng mga tao at para meron pong i-check yung mga tao, mga kabos, mga babayan. Ito, anong i-check natin yun sa unprogram? Unprogram nga. Wala tayong masisingil sa kanila kasi nga unprogram, tapos dito pagkalaki-lagay pa, mga kabos, mga babayan. Hindi sana kung yung 150.5 billion inilagay sa health, mga kabos, mga babayan, marami po sana mga senior citizen, marami po sana mga mabibigyan ng maintenance sa mga senior citizen, marami po sana mga may panggabot sa araw-araw. Kayo, mga kabos, mga babayan, ano po yung reaksyon po ninyo sa sumulpot po na balita ngayon na exciting daw? Kasi po merong impeachment laban po kay PBBM. Comment po kayo sa baba, mga kabos, mga babayan. At pwede rin po kayo mag-subscribe kung gusto nyo po yung ganito mga content. At mag-hit na notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads. And also, mga kabos, mga babayan, pakishare na lang din po itong video na ito. Ano po, mga kabos, mga babayan. God bless po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Ako po si Kaposis Wins at ito po ang Standpoint Analysis.